Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, Binibining de la Cruz. Narito po kami sa inyong harapan upang ibalita ang Kabanata 7 na pinamagatang panahon ng sinauling kalayaan. Sa panahong ito ang panahon ng ibinalik ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946 na taon. Nagsimula ang bansa na muling magtatag ng sariling pamahalaan, ekonomiya at kultura pagkatapos ng digmaan. Layunin ng panahong ito na muling buhayin ang Pilipinas mula sa pinsalang dulot ng ikalawang digmaan ng daigdig. Ang ikalawa ay ang kalayaan ng panitikan sa panahong ito. Sa panahong ito naman, na nakatuon ang mga manunulat sa pagbabangon ng bansa. Maraming akdang kailangan ang tungkulin sa karanasan ng digmaan, paghihirap at pag-asa, nasyonalismo at pagmamahal sa bayan, pagbabalik ng katahimikan, pagbuo ng bagong kakakilanlan bilang malayong bansa. Mas naging malaya ang pagsulat dahil wala na ang mahigpit na kontrol ng mga mananakop. Sa panahong ito, nagkaroon tayo ng kalayaan upang maipahayag o maipalabas ang ating mga damdamin tungkol sa ating mga karanasan noong tayo ay sinakop pa. Ang ikatlo naman ay ang bagong panitikan na Tagalog. Lumaganap ang bagong anyo ng panitikan na mas modernong gamitin at mas malapit sa karanasan ng tao. Kabilang dito ang maikling kwento, mas maikli, mas simple para sa mas malalim na tema at dula. Tumatalakay sa karaniwang buhay at suliranin ng lipunan. Sanaysay naman na mas personal, diretso at malinaw. At ang tula naman ay naging malaya at tulad-turan at hindi na masyadong mahigpit ang tugmaan. Sa panahong ito naman ay isinimulang gamitin ang Tagalog na naging batayan ng Pilipino bilang wika ng panitikan at edukasyon. Dagdag na kalaman, ang hukbalahap ay hukbong bayan laban sa mga Hapon. So, maraming mga aklat ang nalimbag ng panahong ito. Narito ang mga sumusunod. Ang una ay mga piling kata in 1947 to 1948 ni Alejandro Abadilla. So, ang aklat na ito, ang mga piling kata ni Alejandro G. Abadilla ay isang koleksyon ng mga napiling akda ni Abadilla na nagpapakita ng kanyang pagiging makata, sanaysayista at nobilista at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang mga gawa. Si Alejandro Abadilla ay nakilala sa pagsulat ng aklat na nagtataglay ng antolohiya ng tula mula pa noong panahon ni Balagtas. Ang pangalawa naman ay ang mga maikling kwentong Tagalog in 1886 to 1948 ni Teodoro Agoncillo. So, ang aklat na ito ay sayang ng masingkantong Tagalog ay lumilingon sa mga taong nagkatatag ng pamahalang Amerikano sa Kalipunan. Ang kaunting kalayaang nasa pamahayag ay naging mapagputing kulay na nagratag sa kabataang kinabibilangan nina Lupe Q. Santos, Gonzales Malay, Fastro Agusti, Isgo Ed Regalado at iba pa. So ang pangatlo naman ay ang Ako'y Isang Tinig, 1952, katipunan ng mga tula at sanaysay ni Genoveva Idroza Matuti. So, ang dokumentong ito ay tungkol sa isang tao na nagsalita tungkol sa kanyang pagtingin sa lupaing pinagmulan ng kanyang pamilya. Sinabi niyang ang lupa ay hindi kanila, ngunit ang dugo at buhay ng kanilang mga ninuno ang nagpalago sa lupa.
So, ang pang-apat naman ay ang mga piling sanaysay 1852 ni Alejandro Abadilla. So, dito, nais ipahayag ang argumento ni Alejandro G. Abadilla na hindi dapat manilang ng katutubong mga pamalaan sa pagtala at pagpili ng balangkas ng isang manunulat. At ang panglima naman ay ang maikling kata ng 20 pangunahing autor, 1962 ni na A.J. Abadilla at Ponciano B.P. Pineda. So, ang pang-anim naman ay ang Parnasong Tagalog in 1964, katipunan ng mga piling tula mula kina Husing, Sisiw at Balagtas na tinitipo ni A.J. Abadilla. So, ang sunod ay ang Sining at Pamamaraan ng Pag-aral ng Panitikan in 1965 ni Rufino Alejandro. So, ito, ayon kay Rufino Alejandro, ang sining ng pamamaraan at pag-aaral ng panitikan ay nakasentro sa masining at sistematikong pagsusuri ng mga akdang pampanitikan gamit ang wika bilang pangunahing dayuhan ng pagpapahayag. Binibigyang diin niya ang panitikan ay dapat pag-aralan hindi lang bilang sining, kundi bilang salamin ng damdamin, kaisipan, karanasan, kasaysayan at kultura ng tao. Sunod naman ay ang Manlilikha, Mga Piling Tula in 1961 to 1967 ni Rogelio G. Mangahas. So, dito ay isang koleksyong nagpapakita ng masining na pagninilay sa buhay, pag-ibig, kalikasan at pagkataong Pilipino gamit ang matalinghagang wika at malinaw na imahen. Sa kanyang mga tula, ipinapakita ni Marangas ang husay sa pagbuo ng talinghaga at simbolismo na naglalarawan ng mga karanasan at damdaming malalim na nakaugat sa kultura, lipunan at personal na pag-iral. Ang aklat ay nagsisilbing patunay sa kanyang pagiging makata na marunong magbalanse ng emosyon at kaisipan at pagbigay ng tula na nag-aanyaya sa mga basa na magnilay, makaramdam at makita ang mundo sa isang masining na paraan. Sunod naman ay mga piling akda ng Kadipan ni Efren Abueg. So dito ay isang antropolohiyang naglalaman ng mga mahalagang akdang pampanitikan mula sa iba't ibang manunulat na kumakatawan sa yaman at lawak ng panitikang Pilipino. Bilang patnugot, pinili ni Abueg ang mga akdang nagpapakita ng iba't ibang anyo at tema, maikling kwento, sanaysay, tula, at iba pang genre na sumasalamin sa buhay, kultura, suliranin, at pag-asa ng mga Pilipino. Sa pamamagitan ng koleksyon ito, nagbibigay daan ng aklat ang mambabasa na maunawaan ang mas malalim ng damdamin, kaisipan at karanasan ng mga Pilipinong manunulat, gayon din ang pag-unlad ng panitikan sa bansa. Kaya't naging mahalagang pantulong ito sa pag-aaral at pagpapahalaga sa ating sariling panitikan. Sunod naman ay ang Makata 1967. Ito ay kauna-unahang tulong-tulong na pagsasaklat ng mga tula na may 16 na makata sa wikang Pilipino. Ang sunod ay ang Pitong Dula in 1968 ni Dionisio Salazar. So dito ay isang mahalagang koleksyon ng mga dulang tumatalakay sa iba't ibang isyong panlipunan, moral at makatao na kinakaharap ng mga Pilipino. Sa mga dula tulad ng Hulyo 4, 1954 AD, sinag sa Karimlan
may pag-asa, dilubyo, putik sa mukhang buwan, bukang liwayway at Florante at Laura, ipinapakita ni Salazar ang masalimot na ugnayan ng tao at lipunan, mga tunggalian sa pag-ibig, politika, kahirapan, kalayaan at pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng mga makatotohanang dialogo at masining na pagbuo ng tauhan, magiging salamin ang koleksyon ito ng mga pagdurusa, pag-asa at pakikibaka sa karaniwang Filipino sa nagbabagong panahon. Sunod naman ay ang mga piling akdang Pilipino ni Efren Abiog. Sa aklat na ito, ipinapakita ni Abiog na posible ang pambansang integrasyon ng mga kalinangan etniko sa ating bayan. So dito, kabilang ang mga kwentong sanaysay at ibang proso na nagpapamalas ng malalim niyang pag-unawa sa lipunan, ugnayan ng tao at mga suliraning pangmoral at pangdamdamin. Kilala ni Abiog ang masinop na paggamit ng wika, makabuluhang paglalarawan at pagtalas na pagsusuri sa realidad ng buhay Pilipino. Kaya't ang bawat akda ng koleksyong ito ay nagiging salamin ng humanismo, pag-asa, pakikibaka at katotohanang panlipunan. So dito, ipinapaliwanag na sa panahong ito maraming aklat ang nasulat tungkol kay Jose Rizal dahil may batas na nag-utos na pag-aralan ang buhay at ang mga akda ni Rizal. Mas naging aktibo ang mga manunulat na Pilipino sa paggawa ng iba't ibang libro tungkol sa kanya. Ito ang naisulat tungkol kay Jose Rizal na iba-iba ang focus. Una, nang masmos pa si Rizal na sinulat ni Diosdado Capino, ulirang mag-aaral si Rizal, ang buhay at ang mga akda ni Rizal ni Bin C. Ungson. Rizal ang bayani at guro, Nina Domingo Candicho at iba pa, gabay sa pag-aaral ni Noli, Nina Efren Abueg at iba pa, gabay sa pag-aaral ng Feli. So dahil dito, na-inspire ang mga manunulat na magsulat ng maraming libro para mas makilala ng kabataan kung sino si Rizal noong bata pa, bilang mag-aaral at bilang bayani. So dumako naman tayo dito sa ang muling pagsigla ng panitikan sa Ingles. Dito, ipinapaliwanag na sa panahong ito, muling naging aktibo ang pagsulat ng mga Pilipinos gamit ang wikang Ingles. Sa obserbasyon ng mga tao noon, tila mas marami ang nagbabasa ng Ingles kaysa sa iba pang wika gaya ng Tagalog, Ilocano o Hiligaynon. Dahil marami ang nagbabasa, mas dumami ang newspaper at article na Ingles. Maraming aklat na nalimbag sa Ingles kagaya ng Heart of the Island ni Manuel Viray, Phil Cross-Section ni Mabino Ramos at Florentino Valeros, Prose and Poems ni Nick Joaquin, Phil Writing ni T.D. Agcaule, Phil Harvest ni Mabino Ramos at Florentino Valeros, Horizons East ni Artemio Pataksil and Silverio Baltazar. Parang book fair na puro galing ng Pilipino ang makikita. Sa dami ng librong lumalabas, makikita kung gaano kagaling magsulat ang mga Pilipino sa Ingles. Dito rin ipinapaliwanag na ang bawat paaralan ay may sariling mini magazine kung saan pwedeng mag-publish ang estudyante ng stories sa Ingles. Dahil dito, nasanay ang mga kabataan na magsulat at mag-isip ng Ingles.